Kinasal si Melinda kay Sebastian dahil sa labis na pagmamahal at sa isang kasunduan ng kanilang pamilya. Ngunit sa gabi ng kanilang honeymoon, gumuho ang kanyang mundo nang aminin ng asawa ang isang katotohanan. Anak lang ang habol nito sa kanya at kailanman ay hindi siya nito mamahalin. Nasaktan at napahiya, nagtanim ng matinding galit si Melinda. Ginamit niya ang kanyang ganda at talino upang paibigin si Sebastian. Ngunit ngayong mahal na siya ng lalaki at buntis na, ay saka naman siya nagpakita ng divorce papers. Sino ang tunay na nanalo sa laro ng pag-ibig at paghihigante? Kamusta mga kaibigan? Samahan ninyo akong ibahagi sa inyo ang mga kwentong magbibigay kilig, magpapatulo ng inyong mga luha, at magbibigay inspirasyon sa bawat isa. Isandalang likod at hayaang ang boses ko ang maglakbay sa inyong mga puso. Ito ang My Views TV. Pero bago tayo magpatuloy ay kung bago ka pa lamang sa aming channel, paki-like po ng ating video, pa-click din ang subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Mabigat ang hangin sa loob ng pribadong restaurant. Sa kabila ng marangyang tugtog ng violin, ramdam ni Melinda ang malamig na titig ng lalaking nasa harap niya, si Sebastian. Para kay Melinda, pangarap itong matatawag. Matagal niya nang lihim na minamahal si Sebastian, ang suplado ngunit napakagwapong tagapagmana ng Galvez Group of Companies. Ngunit para kay Sebastian, halata sa mga panganito na mas gusto pa nitong nasa madilim kaysa sa hapunang yon. Uminom po tayo, Don Marsing. Masayang wika ng ama ni Melinda na si Fernando. Para sa tagumpay ng merger ng ating mga kumpanya at para sa nalalapit na kasal ng ating mga anak. Isang malaking karangalan, Fernando. Sagot ni Don Marsing habang itinataas ang baso ng alak. Matagal ko nang gustong maging bahagi ng pamilya ko si Melinda. Napakahinhin at napakatalinong bata. Tumingin si Don Marsing sa kanyang anak. Sebastian, hindi ka ba magpapasalamat sa biyanan mo? Tumingin si Sebastian kay Fernando. Walang emosyon ang mga mata. Salamat Tito Fernando. Asahan ninyong gagawin ko ang tungkulin ko bilang asawa ni Melinda. Lumingon si Sebastian kay Melinda. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi nito na nagpataas ng balahibo ng dalaga. Masaya ka ba, Melinda? Sa wakas, makukuha mo na ang gusto mo. Bulong ni Sebastian. Sapat lang para marinig nilang dalawa habang abala sa pag-uusap ang kanilang mga magulang. Kinabahan si Melinda pero pinilit niyang maging matatag. Sebastian, alam kong hindi natin ito sinimulan sa tamang paraan, pero nangangako ko, gagawin ko ang lahat para maging mabuting asawa sa'yo. Mabuting asawa? Bahagyang natawa si Sebastian. Isang tunog na walang bahid ng saya. Hindi ko kailangan ng mabuting asawa, Melinda. Alam nating dalawa kung bakit tayo nandito. Business. Huwag mo nang lagyan ng kulay ng pagmamahal. Sebastian! Saway ng kanyang ina na si Doña Amor. Ayusin mo ang pananalita mo sa fiancé mo. Melinda, iha, pagpasensyahan mo na itong si Sebastian. Masyado lang itong pagod sa opisina nitong mga nakaraang araw. Ayos lang po, Tita Amor. Pilit ang ngiti ni Melinda, kahit na parang may tumusok sa puso niya. Naiintindihan ko po. Huwag mo siyang konsentihin, Melinda. Sabat naman ng ama ni Sebastian. Sebastian, mag-usap nga kayo ng tungkol sa kasal. Ayon sa plano, sa susunod na buwan na ang kasal ninyo. Isang marangyang garden wedding, tulad ng gusto ng pamilya ni Melinda. Masyadong mabilis ang isang buwan pa. Mariing tutol ni Sebastian. Marami pa akong inaayos sa London branch. Walang mabilis sa taong gustong magnegosyo, Sebastian.
Seryosong sagot ni Don Marsing. O baka naman may iba ka pang dahilan. Kung tungkol ito sa babaeng nakaraan mo. Papa, huwag mo na siyang isama rito. Pagputol ni Sebastian, nagtagis ang mga bagang. Natahimik naman ang hapagkainan. Napansin ni Melinda ang higpit ng hawak ni Sebastian sa kanyang kubyertos. Nasaktan siya dahil alam niyang ang tinutukoy ng ama nito ay ang ex-girlfriend ni Sebastian, pero binaliwala niya yon. Mamahalin din niya ako. Bulong ni Melinda sa sarili. Gagawin ko ang lahat. O siya, sige. Basag ng katahimikan ni Fernando. Huwag na nating pag-usapan ng nakaraan. Ang mahalaga ay ang hinaharap. Melinda, may gusto ka pa bang idagdag sa plano ng kasal ninyo, anak? Tumingin si Melinda sa binata. Nag-aabang ng kaunting lambot sa mga mata nito. Ngunit pader ang kanyang naramdaman. Wala na po, Papa. Malumanay na sagot ni Melinda. Kung ano po ang napagkasunduan ninyo ni Don Marsing, doon na rin po ako. Ang mahalaga naman po ay makasama ko si Sebastian. Tumingin naman si Sebastian ng diretso sa mga mata ng dalaga. May sarkasmo sa kanyang boses. Ang sarap namang pakinggan. Napakamasunurin mo namang asawa, Melinda. Sana lang kayanin mo ang lahat ng papasukin mo. Kakayanin ko, Sebastian. Matapang na sagot ni Melinda. Diretsyong nakatitig din sa binata. Dahil mahal kita at handa kong patunayan yun sa'yo araw-araw. Hindi sumagot si Sebastian. Sa halipay uminom ito ng alak bago tumayo. Excuse me, pupunta lang ako sa banyo. Habang naglalakad palayo ang binata, sinundan siya ng tingin ni Melinda. Masakit, pero para sa kanya, sapat na ang maikasal sila. Naniniwala siyang sa paglipas ng panahon, matututunan din siyang mahalin ng lalaking pinapangarap niya. Ang hindi niya alam, ang gabing inaasahan niyang simula ng kanyang ligaya ay ang siyang magiging simula ng kanyang pinakamalaking pagdurusa. Puno ng mababangong pulang rosas, mamahaling kandila at mamahaling alak ang marangyang honeymoon suite ng hotel. Kakatapos lang ng engrandeng kasal ni Melinda at Sebastian. Suot pa rin ni Melinda ang kanyang simpleng silk robe habang nakatayo sa tapat ng bintana at pinapanood ang mga ilaw ng lungsod. Naghahalo ang kaba at kasiyahan sa kanyang puso ng sandaling yon. Bumukas ang pintuan ng banyo at lumabas si Sebastian na nakaputing bathrobe. Pinatutuyo ang basang buhok gamit ang tuwalya. Napakagwapo nito. Ngunit ang mukha nito ay kasing lamig ng aircon sa loob ng silid. Sebastian, lumapit si Melinda, may tamis sa kanyang ngiti. Gusto mo ba ng maiinom? Pwede nating buksan yung wine. Hindi siya tiningnan ni Sebastian. Naupo ito sa gilid ng kama at seryosong tumitig sa sahig. Huwag na, Melinda. Umupo ka muna. Mag-usap tayo. Binalot ng kaba si Melinda sa seryosong tono ng asawa. Dahan-dahan siyang naupo sa tabi nito. Sinusubukang hawakan ang kamay ni Sebastian pero umiwas ang lalaki. May problema ba? Pagod ka ba sa reception? Tanong ni Melinda. Pilit pinatatatag ang boses. Gusto ko lang maging malinaw sa atin ang lahat ngayon pa lang. Panimula ni Sebastian. Tumingin ito ng diretso sa kanya. Walang init at walang pagmamahal. Kinasal tayo dahil sa business. Alam mo yan. Oo, alam ko. Mahinang sagot ni Melinda. Pero Sebastian, pumasok ako rito dahil mahal kita. At akala ko handa ka ring subukan na mahalin ako. Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Sebastian. Mahalin ka? Melinda, huwag kang mangarap. Pinasok ko ang kasalang to para sa negosyo ng papa at higit sa lahat para sa isang misyon. Anong misyon? Isang anak. Malamig na saad ni Sebastian. Napatitig si Melinda.
Tila hindi na proseso ng utak niya ang narinig. Ano? Yun ang kasunduan namin ni Papa. Ibibigay niya sa akin ang buong pamamahala ng Galvez Group kapag binigyan ko siya ng tagapagmana mula sa isang respetadong pamilya na ang ibig niyang sabihin ay ikaw. Kaya narito ako, kaya kita pinakasalan. Anak lang ang habol ko sa'yo, Melinda. Wala nang iba. Walang emosyon na wika ng asawa. Parang gumuho ang mundo ni Melinda. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng umagos sa kanyang mga pisngi. Anak lang, Sebastian, asawa mo ko. Paano mo nagagawang sabihin sa akin yan sa gabi ng honeymoon natin? Dahil ayokong mag-aksaya ng panahon sa pagpapaggap. Asik ni Sebastian. Tumayo ito at hinarap siya ng buong lamig. Gagawin natin ang dapat gawin para mabuntis ka. Pero wag kang umasa na magiging tunay na mag-asawa tayo. Pagkatapos mong manganak at makuha ang kumpanya, pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Pwede ka nang umalis. Napakasama mo. Bulong ni Melinda. Nanginginig ang buong katawan sa tindi ng sakit at pagkapahiya. Ginamit mo lang ako. Ginamit niyo lang ako ng papa mo. Negosyo to, Melinda. Ikaw ang nagpumilit na magpakasal dahil sa pagmamahal na sinasabi mo. Ngayon, harapin mo ang realidad. Sabi ni Sebastian sabay lakad patungo sa pinto ng balkonahe. Bibigyan kita ng 10 minuto para mag-ayos. Pagbalik ko, gagawin na natin ang tungkulin natin. Naiwang mag-isa si Melinda sa kama. Humihikbi at yakap ang sarili. Ang lalaking pinapangarap niya, ang lalaking inalayan niya ng buong puso, ay nakatayo ngayon bilang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Pinunasan ni Melinda ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Unti-unting napalitan ng galit ang labis na sakit sa kanyang puso. Tumingin siya sa salamin. Anak lang pala ang habol mo, Sebastian. Bulong ni Melinda sa sarili. Nagtagis ang kanyang mga bagang habang umaapoy ang kanyang mga mata sa galit. Sige, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Pero sisiguraduhin ko, bago mo makuha ang anak na yan, nakaluhod ka sa harap ko at nagmamakaawa para sa pagmamahal ko. At kapag mahal mo na ako, doon kita'y iwan. Galit na saad ng dalaga sa sarili. Bumukas ang pinto ng balkonahe at pumasok muli si Sebastian. Blanko pa rin ang mukha nito, ngunit sa pagkakataong to, hindi na umiiyak si Melinda. Tumayo siya at sinalubong ang tingin ng lalaki at naglakad patungo sa kama na may determinasyong hindi pa nito nakikita kailanman. 3 linggo matapos ang kasal, nanatiling malamig ang pakikitungo ni Sebastian kay Melinda. Para lang silang magka-boardmate na may schedule ng pagsasama. Ngunit ngayong gabi, nagpasya si Melinda na simulan na niya ang kanyang pagganti. Nagsuot siya ng isang marangyang silk nightgown na kulay itim, na perpektong humuhubog sa kanyang katawan, at nagspray ng mamahaling pabango. Sakto namang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Sebastian. Pagod mula sa opisina at maluwag na ang kurbata. Natigilan si Sebastian sa pinto nang makita si Melinda na nakaupo sa harap ng salamin. Dahan-dahang sinusuklay ang mahabang buhok. Gabi na, bakit gising ka pa? Malamig na tanong ni Sebastian, bagamat hindi nito maiwasang mapatingin sa katawan ng asawa. Humarap si Melinda. May inosenteng ngiti sa kanyang mga labi. Hinihintay kita, Sebastian. Nagpaluto ko sa kusina ng paborito mong adobo. Alam kong pagod ka sa trabaho. Kumunot ang noo ni Sebastian. Nagtataka sa biglang pagbabago ng aura ng asawa. Hindi mo kailangang gawin yan. Kumain ako sa labas kasama ang mga board members. Ganun ba? Tumayo si Melinda at dahan-dahang naglakad palapit sa asawa. Ang hakbang niya ay puno ng ingat. Sayang naman, pero okay lang. Pwede naman nating gawin ng ibang bagay.
Inabot ni Melinda ang kurbata ni Sebastian at dahan-dahan itong tinanggal. Nagulat si Sebastian sa tapang ng asawa. Hawak-hawak ang kurbata. Tumingin si Melinda ng diretso sa mga mata ng lalaki. Melinda, ano bang ginagawa mo? Seryosong tanong ni Sebastian, pero may kaunting paos sa boses nito. Ginagawa ang tungkulin ko bilang asawa mo. Bulong ni Melinda. Lumapit palalo hanggang sa maamoy niya ang mabangong amoy ni Sebastian. Hindi ba't anak ang gusto mo? Bakit parang natatakot ka yata sa akin ngayon? Nang hamon ang mga mata ni Sebastian, hinawakan niya ng mahigpitang baywang ni Melinda at hinila ito palapit sa kanya. Hindi ako natatakot sa'yo. Baka nakakalimutan mo kung ano ang kasunduan natin. Walang nakakalimot, Sebastian. Malambing ngunit may kislap ng paitang sagot ni Melinda. Gusto ko lang maging masaya ang proseso unless masyado kang apektado sa presensya ko. Isang sarkastikong ngiti ang binitawan ni Sebastian. Huwag kang masyadong kumpiyansa sa sarili, Melinda. Sabi ko sa'yo, katawan at anak lang ang kailangan ko sa'yo. Huwag kang umasa ng higit pa ron. I know. Sagot ni Melinda sabay haplos sa panga ng lalaki. Kaya nga ibinibigay ko na sa'yo, hindi ba? Lahat ng gusto mo. Pero siguraduhin mo lang na kapag nakuha mo na ang gusto mo, kaya mo pa ring bumitaw. Napakadaling bumitaw sa isang bagay na hindi mo naman pinapangarap. Pagmamayabang ni Sebastian, pero hindi niya maikakaila na bumibilis ang tibok ng puso niya sa sobrang lapit ng asawa. Tingnan natin, hamon ni Melinda. Inilapit niya ang kanyang labi sa tenga ni Sebastian at bumulong. Patunayan mo sa akin ngayon na negosyo lang talaga to para sa'yo. Hindi na nakapagpigil si Sebastian. Hinila niya si Melinda para sa isang mapusok na halik. Ngunit sa pagkakataong to, hindi si Melinda ang talo. Habang tumutugon sa halik ng asawa, lihim na napangiti si Melinda sa dilim. Umiepekto na ang plano ko, Sebastian. Akala mo ikaw ang may kontrol, pero simula ngayong gabi, ako na ang may-ari ng laro. Matapos ang gabing yon, napansin ni Melinda na hindi na siya kayang tingnan ng diretsyo ni Sebastian nang walang halong tensyon. Unti-unti, ang malamig na pader ng binata ay nagsisimula ng mabitak dahil sa patibong ng kanyang tukso. Isang marangyang party ang dinaluhan ng mag-asawang Galvez. Suot ni Melinda ang isang emerald green gown na hapit sa kanyang katawan na lalong nagpalitaw ng kanyang kaputian at ganda. Habang abala si Sebastian sa pakikipag-usap sa mga business partners nito, hindi niya mapigilang sulyapan si Melinda mula sa malayo. Napansin niyang may isang matangkad at gwapong lalaki ang lumapit sa kanyang asawa, si Brando, isang sikat na modelo at dating kaklase ni Melinda sa kolehiyo. Melinda, wow, look at you. Napakaganda mo lalo ngayon. Bati ni Brando, bakas ang paghanga sa mga mata habang nakatitig sa dalaga. Natawa ng bahagya si Melinda. Sinisiguradong maririnig yon ni Sebastian na hindi kalayuan sa kanila. Salamat, Brando. Ikaw din. Mukhang successful na modelo ka na talaga ngayon. Salamat, pero mas gusto ko sanang pag-usapan kung gaano kakaganda ngayong gabi. Sayang talaga, naunahan ako ng isang Sebastian Galvez. Biro ni Brando, sabay hawak sa braso ni Melinda habang nagtatawanan silang dalawa. Mula sa kabilang pwesto, biglang humigpit ang hawak ni Sebastian sa kanyang baso ng champagne. Nakaramdam siya ng kakaibang init sa kanyang puso. Isang bagay na hindi niya naramdaman kailanman para kay Melinda. Nagsiselo siya ng sandaling yon. Hindi na niya natapos ang kausapin ng investor at mabilis na naglakad patungo sa dalawa. Excuse me. Mariing singit ni Sebastian sabay kabig sa baywang ni Melinda. Pinapulupot niya ang kanyang kamay doon ng napakahigpit.
Am I interrupting something? Napatigil si Brando at bahagyang nagulat sa seryosong mukha ni Sebastian. Mr. Galvez, no, not at all. Nagkukwentuhan lang kami ng dati kong classmate. I see, pero sa tingin ko, tapos na ang kwentuhan ninyo. Malamig at may pagbabanta ang tono ni Sebastian. My wife needs to rest. Malalim na ang gabi. Sige, una na ako, Melinda. See you around. Pamamaalam ni Brando na tila naramdaman ng tensyon. Nang makaalis si Brando, agad na binitawan ni Melinda ang kamay ni Sebastian at humarap dito. May mapang-asar ng ngiti sa mga labi. Ano ba yon, Sebastian? Nakakahiya kay Brando. Masyado kang bastos. Bastos? Hinarap siya ni Sebastian. Madilim ang muka. Asawa kita, Melinda. At hindi ko nagugustuhan ang paraan ng pagtingin at paghawak ng lalaking yun sa'yo sa harap ng maraming tao. Bakit naman? Hindi ba't sabi mo negosyo lang to? Na anak lang ang habol mo sa akin? Paalala ni Melinda. Bawat salita ay parang matulis na bagay na ibinalik sa asawa. Wala ka namang pakialam kung sino ang kumausap sa akin. Basta ibigay ko sa'yo ang tagapagmana na gusto mo, hindi ba? Natigilan si Sebastian. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang sarili niyang mga salita na ngayon ay ibinabato sa kanya ng asawa. Iba yon, Melinda. Reputasyon ko ang nakasalalay dito. Reputasyon o ang pride mo? Lumapit si Melinda. Tiningnan ng diretso si Sebastian sa mga mata. Huwag mong sabihing nagsiselos ka. Nagsiselos? Ako? Huwag kang mag-ilusyon. Tanggi agad ni Sebastian, pero umiwas siya ng tingin. Isang bagay na bihirang gawin ng isang determinadong katulad niya. Mabuti naman kung ganon. Bulong ni Melinda. Hinawakan ng kwelyo ng tuksido ni Sebastian at inayos ito ng dahan-dahan. Dahil kung nagsiselos ka, baka matalo ka sa sarili mong laro, Sebastian. Tandaan mo, walang personalan. Pag-uwi nila sa kanilang mansyon, hindi mapakali si Sebastian sa loob ng kanilang kwarto. Pinapanood niya si Melinda na nagtatanggal ng alahas sa harap ng salamin. Unti-unti, napagtanto ni Sebastian na hindi na niya kayang isipin ang buhay niya na walang halimuyak at presensya ng asawa. Nasasanay na siya na narito ito gabi-gabi. Nasasanay na siyang ito ang kasama niya. Melinda, tawag ni Sebastian habang nakahiga sa kama at nakatingin sa kisame. Bakit? Sagot ni Melinda habang nagsusuklay. Yung sinabi ko nung gabi ng honeymoon natin. Pag-uumpisa ni Sebastian na may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Kalimutan mo na yon. Pwede naman nating subukan talaga. Pwede nating ayusin to. Napahinto si Melinda sa pagsusuklay. Lihim siyang napangiti sa salamin. Konti na lang, Sebastian. Konti na lang. Bibigay ka na. Humarap si Melinda sa asawa. Blanko ang muka. Gabi na, Sebastian. Matulog na tayo. Marami pa tayong gagawin bukas. Hindi sumagot si Sebastian. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno na ng pangungulila para sa pagmamahal na dati ay binaliwala niya. Ang unang patak ng pag-ibig ay tuluyan ang pumasok sa kanyang puso, nang hindi niya namamalayan na ito rin ang magiging mitya ng kanyang pagkabigo. Ilang buwan pa ang lumipas. Hawak-hawak ni Melinda ang pregnancy test kit sa loob ng banyo. 2 pulang linya. Positibo, buntis siya. Ito ang sandaling matagal niyang pinaghandaan, ang tagumpay ng kanyang plano. Sa halip na purong ligaya, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang muka. Lumabas siya ng banyo at nadatnan si Sebastian na kakauwi lang. May dalang isang malaking sariwang rosas at isang mamahaling kahon ng alahas. Melinda, mabuti at gising ka pa. Masayang bati ni Sebastian. Nagbago na ang aura nito nitong mga nakaraang linggo. Mas malambot
mas maalaga, at halatang hulog na sa kanya. Para sa'yo, gusto ko lang ibigay ito dahil naisip kita buong araw sa opisina. Ipinatong ni Melinda ang mga bulaklak sa lamesa nang walang labis na emosyon. Salamat, Sebastian. Sakto ang pag-uwi mo. May kailangan din akong ipakita sa'yo. Inabot ni Melinda ang pregnancy test kit. Agad na nanlaki ang mga mata ni Sebastian. Napatingin siya rito. Pagkatapos ay kay Melinda. At muling bumalik sa kit. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa labis na tuwa. Buntis ka? Magiging daddy na ako? Bulalas ni Sebastian. Hindi mapigilan ang pag-usbong ng luha sa kanyang mga mata. Melinda, salamat. Patawarin mo ko kung naging masama ako sa'yo nung una. Pero habang lumilipas ang mga araw, napagtanto ko kung gaano kita kamahal. Hindi lang to dahil sa kumpanya o sa anak natin. Mahal kita, Melinda. Lumapit si Sebastian para yakapin sana ang asawa. Ngunit bago pa man ito magawa, humakbang paatras si Melinda. Mula sa kanyang bag, naglabas siya ng isang makapal na brown envelope at inilapag ito sa ibabaw ng kama. Ano to? Takang tanong ni Sebastian. Unti-unting nawawala ang ngiti sa mga labi niya. Divorce papers, Sebastian. Malamig at may seguridad na sagot ni Melinda. O annulment papers. Kung ano man ang mas mabilis na mapirmahan dito sa atin. Nakaredy na ang mga abogado ko. Parang binuhusan ng napakalamig na tubig si Sebastian. Ano? Bakit? Akala ko ba okay na tayo? Akala ko ba masaya tayo nitong mga nakaraang buwan? Masaya? Nagpapatawa ka ba? Isang sarkastikong tawa ang pinakawala ni Melinda. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal, ay puno na ngayon ng puot. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo sa gabi ng honeymoon natin, Sebastian? Sabi mo, anak lang ang habol mo sa akin. Sabi mo, katawan at negosyo lang to. At huwag akong aasa sa pagmamahal mo. Melinda, nagkamali ako. Natakot lang ako noon dahil sa nakaraan ko, kaya ako nasabi yun. Pagmamakaawa ni Sebastian, hinawakan niya ang mga kamay ni Melinda, ngunit mabilis itong binitawan ng dalaga. Patawarin mo ko, parang awa mo na. Mahal kita ngayon, totoo to. Ngayon? Ngayong nakuha mo na ang gusto mo? Ngayong napaibig na kita at nabuntis mo na ako? Umiling si Melinda. Tuluyan nang lumabas ang galit na matagal niya nang kinikimkim. Ginawa ko lang ang lahat ng to para paibigin ka, Sebastian. Ginamit ko ang ganda ko, ang talino ko at ang katawan ko para lang lumuhod ka sa harap ko. At ngayong nariyan ka na, oras na para tapusin ang laro. Laro lang ba ang lahat ng to para sa'yo? Nangangatal ang boses na tanong ni Sebastian. Bagsak ang mga balikat habang umiiyak. Ang mga gabi natin, ang mga ngiti mo, pagpapanggap lang ba yun? Paraan lang yon para makaganti, Sebastian. Seryoso na saad ni Melinda habang kinukuha ang kanyang maleta sa gilid ng cabinet. Ibibigay ko sa iyo ang anak mo pagkapanganak ko. Hati tayo sa kustodiya tulad ng nakasaad sa dokumentong yan. Pero ako, hinding-hindi mo na ako makukuha pang muli. Huwag, Melinda. Huwag mo kong iwan, please. Lumuhod si Sebastian sa harap niya. Niyakap ang kanyang mga binti. Umiiyak at nagmamakaawa. Eksaktong-eksakto sa eksenang pinangarap ni Melinda noong gabi ng kanilang honeymoon. Tiningnan siya ni Melinda mula sa itaas. Nanginginig din ang kanyang labi dahil sa sakit na natitira sa kanyang puso. Ngunit mas nanaig ang kanyang pride at determinasyon. Huli na ang lahat, Sebastian. Pirmahan mo na lang yan. Mabilis na kinalas ni Melinda ang kapit ni Sebastian. Binuhat ang kanyang maleta at tuluyan ang naglakad palabas ng kwarto at ng mansyon. Iniwan ng asawa na humahagulhol sa sahig habang yakap ang kanyang iniwang pregnancy test. Labis ang pagsisisi niya sa nagawa niya.
7 buwan ang mabilis na lumipas. Malayo sa ingay ng Maynila, nanirahan si Melinda sa isang tahimik na bayan sa probinsya ng Batangas, malapit sa baybayin. Malaki na ang kanyang tiyan. 7 buwan na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Habang nakaupo siya sa beranda ng isang simpleng rest house, hinahaplos niya ang kanyang tiyan habang ninanamnam ang ihip ng hangin. Sa kabila ng katahimikan, may bahagi pa rin ng kanyang puso ang tila may kulang. Isang marangyang itim na sasakyan ang biglang huminto sa tapat ng kanyang tarangkahan. Kinabahan si Melinda. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking pamilyar sa kanya, si Sebastian. Payat ito at may kaunting balbas at halatang puyat, ngunit bakas ang determinasyon sa mga mata nito. Sa loob ng 7 buwan ay ginamit ni Sebastian ang lahat ng kanyang yaman. Kumuha ng mga pribadong investigador at hindi tumigil hanggat hindi natutunton kung nasaan ang asawa. Mabilis na tumayo si Melinda, hawak ang kanyang tiyan. "Sebastian, paano mo nalaman ang lugar na to? Umalis ka na." Hindi nakinig si Sebastian. Patakbo itong lumapit sa beranda at nang makita ang malaking tiyan ni Melinda, tuluyan nang nangilid ang luha sa kanyang mga mata. "Melinda, sa wakas, nahanap din kita." "Sabi nang umalis ka na, Sebastian." Pagtataboy ni Melinda. Pilit pinatigas ang boses kahit na bumibilis ang tibok ng kanyang puso. "Wala ka nang babalikan dito. Nagpadala na ako ng pirma para sa mga dokumento sa abogado mo, hindi ba?" "Hindi ko pinirmahan yon, Melinda. At hindi ko pipirmahan yon kahit kailan." Mariing sagot ni Sebastian habang dahan-dahang paakyat ng beranda. 7 buwan, Melinda. 7 buwan akong parang patay na naglalakad dahil wala ka. Hindi ako nakakain masyado. Hindi ako makatulog. Mahanap lang kita." "Para saan pa?" Buliyaw ni Melinda. Umiwas siya ng tingin dahil nasasaktan siya kapag nakikita niya ang paghihirap sa muka ng asawa. "Para sa kumpanya? Para sa tagapagmana mo? Ayan, malaki na ang tiyan ko. Sabi ko naman sa'yo pagkapanganak ko, ibibigay ko ang karapatan mo bilang ama." "Wala akong pakialam sa kumpanya. Wala akong pakialam sa negosyo." Sigaw ni Sebastian, dahilan para mapatingin sa kanya si Melinda dahil sa gulat. Lumuhod si Sebastian sa semento. Tiningnan si Melinda ng may buong pagsisisi. "Melinda, please. Makinig ka naman sa akin kahit ngayon lang. Nung umalis ka, iniwan ko ang posisyon ko sa Galvez Group. Ibinalik ko kay Papa ang lahat. Wala na akong pakialam sa pamana." Napakunot ang noo ni Melinda. "Iniwan mo ang kumpanya? Ang kumpanyang pinangarap mo?" "Dahil napagtanto ko na walang halagang kayamanan kung wala ka sa tabi ko." Umiiyak na pag-amin ni Sebastian. Hinawakan niya ang dulo ng bestida ni Melinda at nagmamakaawa. "Ang akala kong tagumpay, naging parusa nung nawala ka. Gabi-gabi kong naririnig ang boses mo sa kwarto natin. Gabi-gabi akong nakokonsensya sa mga kasamaang sinabi ko sa'yo nung honeymoon natin. Hindi ako perpektong tao, Melinda, pero handa akong magbago." Tumulo ang luha ni Melinda, ngunit pinunasan niya ito kaagad. "Madaling magsalita, Sebastian. Paano ko malalaman kung hindi mo ako niloloko ngayon para lang makuha ang bata?" "Gawin mo ang gusto mo sa akin. Saktan mo ko, sige lang. Gantihan mo pa ako kung hindi mo pa kayang magpatawad." Sagot ni Sebastian sabay tayo. Dahan-dahang inabot ang kamay ng asawa, ngunit hindi na ito binawi ng dalaga. Inilagay ni Sebastian ang kamay ni Melinda sa tapat ng kanyang puso. "Ramdam mo ba? Tumitibok lang to para sa'yo ngayon. Magpapakababa ako sa'yo araw-araw, Melinda. Maninirahan ako rito sa probinsya. Magtatanim ako. Magiging mangingisda ako. Basta, hayaan mo lang akong alagaan ka at ang anak natin." Napatitig si Melinda kay Sebastian.
Nakita niya ang tapat na pagsisisi sa mga mata ng lalaki. Wala na ang mayabang, madilim na si Sebastian Galvez. Ang nasa harap niya ngayon ay isang lalaking handang ialay ang lahat para sa kanyang pagmamahal. Subalit na natili pa rin ang takot sa puso ni Melinda. Sebastian, natatakot ako. Baka kapag pinagkatiwalaan kita ulit, saktan mo lang ako. Hinding-hindi na mangyayari yon, Melinda. Pangako ko sa anak natin at pangako ko sa'yo. Saad ni Sebastian at dahan-dahang inilapit ang kanyang muka at hinalikan ng noo ni Melinda na may labis na pag-iingat. Hindi ako aalis dito. Sa tabi mo lang ako hanggang sa mapatunayan ko sa'yo na karapat-dapat uli ako na maging asawa mo. Hindi sumagot si Melinda, ngunit sa pagkakataong to, hindi na niya itinaboy ang yakap ni Sebastian. Hinayaan niyang maramdaman ang init ng bisig ng lalaki na matagal din niyang pinangarap. 2 buwan ang lumipas at nanatili si Sebastian sa tabi ni Melinda sa probinsya. Walang marangyang kasuotan. Si Sebastian mismo ang nagluluto, naglilinis ng bahay at nag-aasikaso sa bawat kailangan ng asawa. Unti-unting nakikita ni Melinda ang katapatan nito, ngunit ang buong pagpapatawad ay nakatago pa rin sa kanyang puso. Isang magandang araw, nagising si Melinda sa isang matinding sakit sa kanyang puson. Napasigaw siya sa sakit. Sebastian! Sebastian! Ang tiyan ko! Mabilis na nagising si Sebastian mula sa pagkakatulog sa sofa. Agad siyang tumakbo sa tabi ng asawa. Melinda, anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Manganganak na yata ako. Sebastian, sobrang sakit. Umiiyak na sabi ni Melinda habang nakahawak sa kanyang tiyan. Napansin ni Sebastian ang basang bahagi sa higaan. Pumutok na ang panubigan nito. Okay, dahan-dahan. Hinga ng malalim, mahal ko. Natatarantang sabi ni Sebastian. Ngunit pinilit niyang kalmaduhin ang kanyang sarili. Binuhat niya si Melinda ng buong pag-iingat patungo sa kanyang sasakyan. Habang bumabiyahe patungo sa pinakamalapit na ospital, bumuhos ang napakalakas na ulan. May bahagi ng daan na nagkaroon ng maliit na pagguho ng luha. Dahilan para huminto ang trapiko. Sebastian, hindi ko na kaya. Lalabas na yata ang bata. Takot na wika ni Melinda. Nanginginig ang buong katawan. Tumingin si Sebastian sa unahan. Barado ang daan. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Ipinark niya ng maayos ang sasakyan. Kinuha ang makapal na kumot at binuhat muli si Melinda. Lumabas siya sa gitna ng ulan. Sinalubong ang malakas na ulan. Mairaos lang ang asawa sa kabilang bahagi ng kalsada, kung saan may nag-aabang na tricycle. Sebastian, mapapahama ka. Iwan mo na ako rito. Sigaw ni Melinda. Hinding-hindi kita iiwan, Melinda. Kahit buhay ko ang kapalit, ililigtas ko kayo ng anak natin. Sigaw ni Sebastian habang patuloy sa paghakbang. Kahit nadudulas na sa putik. Umiiyak ito hindi dahil sa pagod, kundi sa takot na may mangyaring masama sa kanyang mag-ina. Salamat sa tibay ng loob ni Sebastian, nakarating sila sa ospital. Agad na isinugod si Melinda sa delivery room. Buong oras ng panganganak, hindi binitawan ni Sebastian ang kamay ng asawa. Sige pa, Melinda, kaya mo yan, mahal ko. Nandito lang ako, hindi ako aalis. Bulong ni Sebastian habang hinahalika ng basang kamay ng asawa. Ilang sandali pa ay isang malakas na iyak ng sanggol ang narinig sa loob ng silid. Isang malusog na sanggol na lalaki. Nakahinga ng maluwag si Sebastian. Tuluyan ang bumuhos ang kanyang luha abang nakatitig sa kanyang anak. Nang maayos na ang lahat ay nailipat na si Melinda sa isang pribadong kwarto. Dahan-dahang lumapit si Sebastian bitbit ang sanggol at naupo sa tabi ng higaan. Salamat, Melinda. Napakatapang mo.
Mahinahong sabi ni Sebastian sabay tingin sa sanggol. Kamukha mo siya. Tiningnan ni Melinda ang asawa. Nakita niya ang mga sugat at pasa sa braso at binti nito mula sa pagkabuhat niya sa gitna ng ulan at putik kanina. Doon tuluyang natunaw ang natitirang pader sa puso ni Melinda. Ang lalaking akala niya ay walang puso ay handang itaya ang sariling buhay para sa kanya. Sebastian, tawag ni Melinda. May pangihina ngunit may tamis na sa boses. Bakit mahal ko? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ng lalaki. Patawad at salamat. Lumuluha ngunit nakangiting sabi ni Melinda. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Salamat dahil binuhat mo kami ng anak mo. Napatitig si Sebastian at tila hindi makapaniwala. Ibig sabihin ba nito, pinapatawad mo na ako? Oo, Sebastian, pinapatawad na kita. Hindi naman nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Nadala lang ako ng takot na baka masaktan ako ulit kapag naibigay ko na sa'yo ang anak natin. Sagot ni Melinda sabay abot sa kamay ng asawa. Tapos na ang laro at gantihan, magsimula tayo muli bilang isang totoong pamilya. Hinalika ni Sebastian ang kamay ni Melinda at ang noo ng kanilang anak. Pangako, gagawin ko ang lahat para sa ating pamilya. Babawi ako sa iyo, Melinda, at ipaparamdam ko sa iyo na hindi mo pagsisisihan na binalikan mo ko. Makalipas ang 5 taon, masayang nagtatakbuhan sa dalampasigan ng Batangas, si Sebastian at ang kanilang anak na si Isia. Nakaupo naman si Melinda sa buhanginan habang nakangiting pinapanood ang dalawa. Hawak ang kanyang tiya na muling nagdadalang tao. Si Sebastian na ulitang namamahala sa negosyo dahil ginawa lang daw iyon ng kanyang ama para magkaroon siya ng pamilya at nakikita nila na si Melinda ang nababagay sa anak. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa material na bagay, kasunduan o pansariling interes. Ang paghihiganti at paggamit sa ibang tao ay nagdudulot lamang ng mas malalim na sugat at sakit. Ngunit higit sa lahat, ipinapakita ng kwento na ang tapat na pagsisisi at ang lakas ng pagpapatawad ang pinakamabisang lunas upang maitama ang mga pagkakamali ng nakaraan at makabuo ng isang matatag na bukas. Gaya ng kwento ni Melinda at Sebastian. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga full story na nais ko pang ibahagi sa inyo. Kung ikaw ba si Melinda, tama ba ang ginawa mo na bigyan ng second chance ang asawa mong pinaramdam?